DCGB 729 kHz. Enod sa Bareta, Enod sa Gabos. Kami po aktibong miyembro kan kapisanan ng mga broadcasters ng Pilipinas ang KBP, Philippine Standard Time, hali sa Pag-asa, alas 5 sakto nin pagkahapon. Alas 5 ng hapon, oras na para aramon ng mga maiinit na bareta kanal daw na maruluwas sa aga sa mga periodiko, radyo asin telebisyon. Enot naman ang ngunyan sa DZGB Bareta alas 5. Mga bareta ngunyan para sa aga. Enot na tinipon sa DZGB Newsbase. DZGB Bareta alas 5. Kaiba ang field reports kan Mega Force Patrol. Halin sa iba-ibang parte kanalbay asin kabikolan. Ngunyan, uya ang sa idong tagapagbareta. Marhay na hapon sa pangaran kan News Base asin kan Mega Force Patrol. Ako po ang sa indong magiging tagapaghatod bareta si Pio Fernandez Digdipo sa DCGB, mga bareta ngunyan para sa aga. GB, garantisadong bareta. Enot sa detalyes kan mga bareta sa lado lokal na sa linya. Si Karen Nicole Ala. Karen, marhay na hapon, please go ahead na. Good afternoon, Padre Sergio. Sa aga petsa 27, dignibuon kan Disaster Operation Center kan Legazpi an earthquake asin tsunami drill sa mga magkapirang barangay na hararani dyan sa kadagatan ng syudad. Sa impormasyon na nako akan DCGB News sa Legazpi CDRMO, sinabing 4 ng mga coastal barangay ang masarabay sa drill na ini sa aga. Iyoan mga residentes hali sa barangay Baybay, San Roque, Sabang, asin Pigcali, Legazpi City bilang mga identifikadong coastal barangay sa syudad na delikado kung ehemplo, tumbukon ang probinsya kan daita pinagahagad na 8.2 na linog na may tsunami. Sa paglilinaw niya sa opisina, pupunan ining alas 9 sa agang-aga kung saan na magiging assembly area kan mga residentes digdi sa may Washington Drive sa Old Albay District, partikularmente sa Airport Road, digdi sa Legazpi City Convention Center, dahil ang taiyon sinabing identifikado sa syudad na mas ligtas sa pagtaas ng tubig dagat kung mag-tsunami. Mentas tanto may mga transport vehicle man na ipapasustenir ang syudad sa mga 4 na nasabing barangay para sa mga senior citizen na masarabay sa drill na ini. Karen Ala, DCGB News. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Thank you so much, Karen. Dagdagan ta pa na istorya sa lado lokal. Nasa linya si Kumpadre Ngal Armario Padingal, marhay na hapon. Please go ahead, man. Hadit naman lugod mo niyan ang mga motorista digdi sa southern part kan Legazpi dahil kadakol ng mga van nag-aragi digdi sa Taysan Mariawa Road, balda sa Daraga, asinaniba via Bariis sa God Sorsogon vice versa. Saroyang ka nakakadagdag mo niyan sa traffic lalo pag rush hour. Imbis na hali sa terminal kan Legazpi, maagi sa Daraga proper, mina-shortcut na sindadigdi sa Taysan Mariawa o kaya sa Bariis sa Pasiring Sorsogon. Kana saro, may van na aksidente naman digdi sa Taysan na buminangga sa gate ka Sarong-Harong. Asin may nagtaragilid naman na van sa may Oriental Hotel. Ang aksidente kasubago sa Kamalig, bagay na ikinalarma man kan mga motorista digdi sa southern part kan Legazpi dahil sa kadakol ng mga van na nag-aragi na digdi shortcut ninda imbis na mag-aragi sa sentro kan Daraga. Alarmario, DCGB. Thank you so much, Kumpadre Ngal. Ngunyan sa detalyes kan bareta sa lado nasyonal, uminabot na sa poco mas o menos 7.1 milyon na estudyante ang apektado dahil sa bagyong Verbena asin eksistidong shear line sigun sa Departamento kan Edukasyon. Ang numero hali sa 94 dibisyon hali man sa 11 nasyo o rehiyon kan Pilipinas. Sa ipinaluwas na situational report kan DepEd, Disaster Risk Reduction and Management Service, 16,060
na pampublikong eskwelahan ang naafektaran, suspensyon kan klase kung sain kadaklan sa mga ini hali sa riyon kan Bicol, Western as in Eastern Visayas. Katakod ka ini na rehistroman ka na Education Department sa saindang rapid damage assessment an 24 nga eskwelahan ang may minor na mga defekto. Tulo iyo an may mayor na damage as in 5 ang dagos ng narunot. Dai papalampason kan Malacañang ang impormasyon nain pang-aabuso kan mga opisyales kan Bureau of Internal Revenue sa Letter of Authority o LOA na pigagamit ninda tanganing makapag-dilihensya. Sinabi ni Palace Press Officer Abogada Claire Castro na dai pwedeng katurugan ang issue asin dapat na maimbestigaran aron kan ginibo sa flood control scam. Sinabi pa kaining seryoso si Presidente Ferdinand Marcos Jr. na sigidon ang korupsyon sa gobyerno kung kaya dapat sana na maimbestigaran asin padusahan ang mga mapatunayan na involved sa korupsyon. Daiman masabi ni Castro kung ang pang-aabuso sa LOAs saro sa rason kung kaya tinangkas si dating BIR Commissioner Romeo Lumagi Jr. Basado sa ibinagbulgar ni Senador J.V. Ejercito, 70% kan koleksyon na hali sa LOAs o kaya gamit ang LOAs ang ipigbubulsa asin 30% sana ang nairimit sa ahensya kung kaya sinuspender ang gabos na field audits kan BIR. Preparado si Vice Presidente Sara Duterte na mag-asumir bilang presidente kang nasyon in kaso magdimitir o matangka sa pwesto si Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Di pangani. Tinaawan doon. Susma, papasensya na po. Ni VP Sara nanda siyang magtukaw sa pwesto sa tahaw kan issue kan korupsyon asin reported destabilization efforts sa gobyerno. Sinabi niya na malinaw sa konstitusyon na Vice Presidente na sa presidential line kan succession. Sinabi pa ni VP Sara na nagdalagan siya bilang Vice Presidente, ipresentar niya sa diri mantang aram niya na first in line siya sa succession sa agatab. Grabe mo ka arabon. Ay pangani. Nagpasiring niya na aldaw sa opisina ang sa Independenteng Komisyon para sa Infrastruktura ang Makabayan Block para formal na hagado na imbestigaran ang mga expose ni dating Congressman Zaldico kan ako Bicol Party List. Partikular na ipipaimbestigaran ang mga insertion sa kickback sa 2025 national budget na pigasabing kinumpasan ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. Sigun sa Makabayan Block, nagsumitir sila ning written request sa komisyon kasubagong aga. Ipipasiirip kan grupo ang mga aligasyones di dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo na sigun kay Senador Ping Lacson may mga tao sa Malacañang na ginamit ang pangalan ni Presidente Marcos tanganing tubudon si Zaldico na ang Presidente ang nagmando kan sanggatos bilyones de pesos na budget insertions. Ipig-anunsyar kan Anti-Money Laundering Council o AMLAC na nakakuha na ini nin dagdag na freeze orders para sa 3.9 bilyones de pesos na kantidad nin mga propiedades na konektado sa sarong halangkaw na opisyal kan sarong independenteng constitutional body asin sarong dating opisyal may kinaraman sa anomalya sa flood control projects kan gobyerno. Sakob kan freeze order ang 230 bank accounts, 15 insurance policies, 2 helicopter asin sarong eroplano. Garinadangog ko ni tatanim sa BIR yata ini. Sigun sa AMLAC, ang mga ini may kinaaraman sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act asin malversasyon kan pundo kan publiko. Sinabi man ni AMLAC Executive Director Matthew David na magkakatabang ang freeze orders para sa mas mapahiwas pa na investigasyon sa posibleng kasong ilalatag kan Money Laundering Council na konektado sa mga flood control scandals. Daing binalgar sinda Senador Chis Escudero asin kontraktor na si Lawrence Lubiano
na Omnibus Election Code o kaya sa Omnibus Election Code katakod kan 30 milyones de pesos na campaign donation sa senatorial bid kan 2022 sigun sa Political Finance and Affairs Department of PFAD kan COMELEC. Sigun sa PFAD, daing ebidensya na binalgarkan dua ang Section 95 letter C kan OEC kaya Omnibus Election Code na nagbabawal sa mga personang may kontrata sa gobyerno na magtao nin political donations. Ipigduan kan PFAD sa saindang siyam na pahinang resolusyon na si Lubiano Sin and Centerways Construction and Development Incorporated na sa iyang pinapamayuhan sa roong magkaibang legal na personalidad. Ipinahayag nila na ang donasyon ni Lubiano hali mismo sa personal niyang bulsa asin warang ebidensya na hali ini sa kumpanya. Dahil ligdi sinabi kan PFAD na ang pagresibi ni Escudero kan kontribusyon anda inin legal na violasyon. Ipigrekomendar man kan PFAD ang pagpundo na sa investigasyon kontra kinda Escudero asin Lubiano. Ultimong detalyes kan Barreta, aminado ang Departamento de Justicia na daini efekto ang kanselasyon kan pasaporte ni abogado Harry Roque sa nakapindyenteng asylum application sa Europa. Sa paliwanag ni Chief State Counsel Dennis Arvin L. Chan, daini kinaraman an asin bako basihan ang kanselasyon kan passport para makaapektar sa aplikasyon na makakuaning asylum ang dating presidential spokesperson ni dating presidente Rodrigo Duterte. Sinabi niya na ang pagkakaigwa o daing manin pasaporte iyon irrelevant o daing koneksyon sa determinasyon kung maitatao kay Atty. Harry Roque ang kagada niyang asylum. Ang basehan digdi iyon kung may katotohanan ang pigasabing political persecution na naeksperyensyahan kan abogado digdi sa Pilipinas. Sa pangarang ka nagsururat kan informasyon sa Panginot ni News Director Mar Dela, Jen Matthew Balyaran, Nicole Ann Gloriani, Mega Force Patrol, Tatanems Flora sa Master Control sa IT si Jerome Nico Martinez, Daytabi maghali masunod tulos an Our Mother of Perpetual Help Novena. Ako po si Pio Fernandez. Salamat, marhay na hapon. Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex Forte Syrup.